Magandang araw, magandang hapon po at magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa The Romero Tutorial Academy at ang branch of mathematics na pag-aaralan natin ay ang number theory. Particularly po ang pag-aaralan natin ngayon ay kung paano natin kunin ang greatest common factor. Yan po ang pag-aaralan natin para sa math video tutorial natin. Okay, simulan na po natin. Now, ang unang nating tanong na dapat sagutin is, ano ang factor? Okay, so, ayan po, no? Gamitin natin ang ating digital pen. So, yan yung unang tanong na dapat nating sagutin. Ano ang factor? So, sa ating pong definition, sinasabi dyan na ang factor ay isang numero na pwedeng ipanghati or i-divide ng eksakto sa isa pang numero. At ang greatest common factor or yung tinatawag nating GCF naman ay ang pinakamalaking numero na factor ng dalawa o higit pang numero. Okay, so magbigay po tayo ng halimbawa dyan, no? Magbigay tayo ng halimbawa, no? Okay. So, for example po, halimbawa, wari na, ang GCF o greatest common factor po ng 15 and 10 ay 5 or is 5. Okay. Naku, bakit? Paano naging 5? Okay. So, kunin po natin yung mga factors, okay, ng 15 at ng 10 para maintindihan natin kung ano yung factor. So, factors. Ano ba itong factors na ito? Okay, factors. Ano ba yung factors ni 15? So, pag tinignan natin kung ano yung mga factors ni 15, of course, nandyan si 1 and 15. Alright. Andyan din si 3 and 5. Okay. Paano natin nakuha yan? Kasi, di ba 1 times 15 is 15. Correct? So, yan po yung factor, no? Si 1 and 15 are considered to be factors. Oo. Para makuha natin yung product natin, di ba? Okay, which is 15. Now, how about 3 times 5? 15 din. Okay? So, yan yung kaya sila ay tinatawag na factors. Kasi nung minultiply natin si 1 kay 15, nakuha natin si 15. Nung minultiply natin si 3 kay 5, nakuha natin si 15. Alright. How about factors ni 10? Okay, factors of 10. Alright. So, ano ang mga factors ni 10? Of course, 1 and 10. Kasi 1 times 10 is 10. And then, naglagay ako ng espasyo sa gitna kasi meron pang ibang factors eh. Si 2 and si 5. Yes. Kasi 2 times 5 is 10. Alright. Now, may binanggit po tayo dyan na sabi, ano yung greatest common factor? Okay. So, actually, pag tinignan po natin yung factors ni 15 at saka 10, meron tayong mga makikitang pagkakaparehas ng factor nila, no? So, palitan natin yung ating, okay. So, meron. Nakikita ko dyan ay si 1. O, parehas na kay 15 and 10. Ganon din si 5. Okay, meron pa po ba tayo nakikitang ibang parehas? Parehas na factor na meron sa kanila pareho? Wala na. Si 1 and 5 lang. So, ang common factors nila, sulat po natin dito. Common factors nila, common factor ay si 1 and 5. Okay, si 1 and 5. Yan po is parehas na meron na factor kay 15 and 10. Si 1 and 5. Okay. Now, how about yung GCF? Okay, yung greatest common factor. Okay, GCF. Alright.
Ano yung GCF? Now, kung titingnan natin, ang kaya nga greatest, ibig sabihin pinakamalaking common factor sa kanila, of course, si 1 ay hindi, maliit yan. So, makikita natin, ang pinakamalaking common factor nila ay si 5. So, therefore, ang GCF po natin ay 5. Ayan, okay. So, malinaw po sa atin yan. Okay, now, burahin po natin yan. Alright. Now, may sinabi po rito na pwede nating ipanghati. Ano? Totoo po yun. Now, kapag ang pinag-aaralan po natin ay fractions, ano? Fractions. Sulat po natin. Fractions. Nakakatulong po yung ating greatest common factor para ma-reduce natin yung ating fraction. Kung siya po ay reducible, pwede natin siyang paliitin. Halimbawa, okay, meron tayong 15. Okay, gawin natin fraction ito, 15 over 10. Alright, fraction na siya. Now, dahil alam natin na kung paano kunin yung greatest common factor, okay, ang top number natin is the numerator and the bottom number is the denominator. Okay, so we can now reduce this, pwede natin siyang paliitin by dividing the numerator, the top number, and the bottom number ay 5. Alright? Yan po ang purpose nun. Okay? So, 15 divided by 5 is 3 over 10 divided by 5 is 2. So, nakita nyo po, napaliit natin si 15 over 10. Okay? 15 over 10, naging 3 halves na po siya. Okay? So, yan po ang purpose noon. Kaya dapat alam natin kung paano kunin yung greatest common factor. Okay? Ng mga numbers. Okay? Yan po yung ibig niyang sabihin, pwedeng ipanghati ng eksakto sa isa pang numero. Yes, that's correct. Okay. Now, purihin po natin. Okay, how about ito naman? Ibang definition is, ang factor, sabi niya, ay isang numero na pwedeng i-multiply. Okay. Yes, nakita po natin yan kanina. I-multiply sa isa pang numero para makuha ang isang particular na produkto. Okay, yes. So, pag multiply natin yung two factors with each other, ang tawag po sa resulta ay product. Okay? So, halimbawa, kamukha po nito, mga factors ng 15, ayan, na ginawa na po natin siya is 1 and 15. Bakit? Kasi 1 times 15 is 15. Okay? And then 3 and 5 because 3 times 5 is 15. Yun na. Ayan na siya. Okay? Alright. Okay, maliwanag po sa atin yan, ha? Kung meron po kayong mga ball pen or may notebook or may papel, isulat po natin ito dahil ito po ay mga mahahalagang konseptong dapat nating maintindihan patungkol po sa pagkuha ng greatest common factor. Next. Now, dito po, okay, so dito, ano ang greatest common factor? Actually, nagbigay na tayo ng maigsing paliwanag tungkol po doon sa greatest common factor. Pero para mas lalo po nating maintindihan, himay-himayin po natin siya. Okay, so sabi ang pinakamalaking numero, yung kadahilanan po is yun yung translation ng factor sa Tagalog, ano, ng dalawa o higit pang numero ay tinatawag na greatest common factor, o yung ibang tawag po dyan is highest common factor or HCF. Okay, so ito ang pinakamalaking numero na pwedeng ipanghati sa kanila na nagbubunga ng isang natural number. Alam na po natin na the other name for a natural number is counting number. Kapag nahanap na ang lahat ng factor ng mga numero, may ilang mga factor na magkapareho. O yun, common factors po nila. Okay, ang pinakamalaking numero, which is our greatest common factor, na makikita sa magkaparehong factor na ito ay tinatawag na
pinakamalaking karaniwang kadahilanan or the greatest common factor. So para mas maintindihan po natin yan, shortcutin na lang natin. So pag sinabi nating factor, okay, gawa natin ng outline. So pag sinabi nating factor, yan po yung mga numero na pag minultiply po natin, lalabas po yung target or yung ating product. Okay? Kamukha po ng let's say ano yung mga factor ng 6. Okay, sa 6 po meron tayong mga factors po niyan is 1 and 6. Kasi 1 times 6 is 6, correct? Okay. And then meron din po tayong 2 and 3. Yes, kasi 2 times 3 is 6. Yes, okay. Alright, so ulitin ko po yan. 1 times 6 is 6, 2 times 3 is 6. So, siya po ang mga factors ng 6. Okay, now how about yung common? Common is karaniwan. Yun po yung common. Alright, common. Karaniwan, ito yung mga factor na magkapareho. Okay? Magkapareho. Pareho. Sinulat na po natin sa Tagalog. Magkapareho sa dalawa o higit pang numero. Alright. Next, yung pong greatest. Pag sinabi natin greatest, ang ibig sabihin po niyan yung pinakamalaki. Okay. Mga keywords po natin na dapat tandaan. Pinakamalaki. Alright. Pinakamalaki. So, pinakamalaking numero sa mga magkakaparehong factor na iyon. Okay. So, sana po naintindihan natin. Tayo po ay nag-unlocking ng mga importanteng bokabularyo at naintindihan po sana natin ito. So, yung susunod pong video ay patungkol na po sa pagsagot natin sa mga examples A, B, and C.